Wala kang pusong manugang ninanakawan mo ang kaba ng aming pamilya para lamang sa sarili mong karangalan, habang kaming mga naiwan ni Fernando ay nagdidildil ng asin. Ang boses na iyon ni Doña Imelda ay parang isang matalim na balaraw na bumasag sa katahimikan ng bulwagan. Sa gitna ng entablado ng Camp Cram, sa ilalim ng nakasisilaw na mga ilaw, at sa harap ng dos-dosenang mga kamera, ang lahat ng mata ay lumingon kay Francesca. Hawak niya sa kanyang nanginginig na palad ang medalya ng kagitingan ng pinakamataas na parangal na pangarap ng bawat pulis, ngunit sa isang saglit ang ginto nito ay tila naging abo. Dahan-dahang lumuhod si Doña Imelda sa paanan ng entablado, ang kanyang mamahaling bestida ay humahalik sa sahig habang ang kanyang mga hagulhol ay umalingaw-ngaw sa buong paligid. Ang mga reporter na parang mga gutom na buwaya ay nagsimulang mag-unahan sa pagkuha ng litrato. Ang bawat pagkislap ng flash ng camera ay tila isang sampal sa mukha ni Francesca. Hindi makapaniwala si Francesca. Tumingin siya sa kanyang biyenan, ang babaeng itinuring niyang sariling ina sa loob ng 5 taon mula nang mamatay ang kanyang asawang si Fernando. Nararamdaman niya ang hapdi sa kanyang mga daliri, ang mga paltos na nakuha niya sa pagtatrabaho ng palihim bilang security consultant tuwing gabi, matapos ang kanyang shift sa presinto para lamang mabayaran ang mga utang na sinasabi ni Imelda na iniwan ni Fernando. Halos hindi na siya kumakain, tinitiis ang gutom para lamang matiyak na ang kanyang biyenan ay nabubuhay sa marangyang bahay na ipinangako niyang aalagaan. Maano pong ibig ninyong sabihin? Bakit ninyo ginagawa ito dito? Ang boses ni Francesca ay halos isang bulong puno ng pait at pagkalito. Huwag mo akong matawag-tawag na ma. Isang malakas na sigaw ang isinagot ni Imelda habang nakatingin sa mga lente ng kamera. Ang perang ipinapadala mo sa amin, galing ba talaga iyon sa marangal na trabaho? O ninanakaw mo ang pondo ng gobyerno habang ang anak ko ay nabubulok sa lupa? You are a disgrace to the uniform, Francesca. Ang mga salitang iyon ay parang laso na dumaloy sa mga ugat ni Francesca. Nararamdaman niya ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang paligid ay nagsimulang uminog. Ang mga mukha ng kanyang mga kasamahan sa serbisyo na kanina lang ay puno ng paghanga, ngayon ay nabahiran na ng pagdududa at pangungutya. Sa sulok ng kanyang mata, nakita niya ang kanyang ama, si Rodolfo, na nakatayo sa gilid. Ang matandang general ay tila tumanda ng 10 taon. Sa isang saglit ang kanyang mga balikat ay bumagsak habang nakatingin sa kanyang kaisa-isang anak na hinihiya sa harap ng bayan. Sa loob ng bulsa ng kanyang uniforme, naramdaman ni Francesca ang gasgas ng isang pirasong papel na kanina lamang niya natagpuan sa kalsada bago ang seremonya. Isang resibo mula sa isang mamahaling jewelry store sa Makati. Isang singsing na nagkakahalaga ng ₱250,000, binili kahapon lang sa ilalim ng pangalang Fernando Montemayor. Ang kanyang puso ay tila pinipiga ng isang dambuhalang kamay. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang itanong kung paanong ang isang patay ay nakakabili ng alahas, ngunit ang kanyang dila ay tila naging bato. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay isang paalala ng 5 taon ng sakripisyo, ng mga gabing umiiyak siya sa tapat ng larawan ni Fernando, nangangakong hinding-hindi pababayaan ang kanyang ina. Lahat ng ito ay isang malaking kasinungalingan. Lumapit ang isang reporter, itinutok ang mikropono sa kanyang mukha. Captain, totoo po ba ang paratang ni Doña Imelda? Galing po ba sa ilegal na paraan ang yaman ninyo habang naghihirap ang pamilya ng asawa ninyo? Hindi sumagot si Francesca. Ang kanyang paningin ay nakapako sa mga mata ni Imelda. Sa likod ng mga peking luha ng matanda, nakita niya ang isang mabilis na kislap ng tagumpay. Isang ngising mapanuri na tanging siya lamang ang nakakakita. Doon sa sandaling iyon, ang huling hibla ng pagtitimpi ni Francesca ay tuluyang naputol. Ang medalya sa kanyang kamay ay naramdaman niyang kasing bigat ng isang lapida. Tumingala siya, pilit na pinipigilan ang pagpatak ng mga luhang hindi karapat-dapat para sa mga taong nasa harap niya. Ang bawat hininga niya ay puno ng puot na unti-unting nagniningas, pinapalitan ng lungkot ng isang malamig at matalim na determinasyon. Hanggang kailan ako magiging bilanggo ng isang libingang wala namang laman? At kailan ko sisimulang ibaon ang mga buhay na demonyong ito sa sarili nilang kasinungalingan? Chapter 5. Huwag mong kalilimutan kung saan ka nanggaling, Francesca. Kung hindi dahil sa pamilya Montemayor, nananatili ka pa ring isang hamak na batang lansangan na walang marangal na pangalan. Ang bawat salitang iyon ni Doña Imelda ay tila mga latigo na humahampas sa likod ni Francesca
habang nakatayo siya sa gitna ng sariling sala. Pagkauwi niya mula sa mapait na seremonya ng parangal, hindi katahimikan ang sumalubong sa kanya, kundi ang kaguluhan. Ang mga cabinet ay nakabukas, ang mga dokumento ay nagkalat sa sahig, at ang mga tauhan ni Imelda ay tila mga anay na sumisira sa bawat sulok ng kanyang tahanan. Ibinaba ni Francesca ang kanyang bagong medalya sa isang mesa na puno ng alikabok. Ang ningning nito ay tila isang malaking insulto sa harap ng kanyang biyenan na ngayon ay abala sa pag-utos sa mga lalaking kargador na ilabas ang mamahaling TV at mga muebles. Mabahay ko ito. Pinaghirapan namin ito ni Fernando sa loob ng maraming taon. Bakit ninyo ginagawa ito? Ang boses ni Francesca ay pilit na pinatatatag, kahit na sa loob niya ay nararamdaman niya ang unti-unting pagguho ng kanyang pagkatao. Bahay niyo isang matalim na halakhak ang pinakawalan ni Imelda, habang hinihimas ang kanyang perlas na kwintas. Binayaran ito gamit ang perang ipinundar ng anak ko bago mo siya dinala sa kamatayan. At ngayon nalaman ko pa mula sa mga balita na ginagamit mo ang posisyon mo para itago ang mga nakaw na yaman. Hindi ko hahayaang madamay ang pangalan ng mga Montemayor sa dumi mo, Francesca. Lumapit ang matanda sa kanya, ang amoy ng mamahaling pabango nito ay tila nakakasuffocate. Itinuro ni Imelda ang dibdib ni Francesca. Alam mo ang utang na loob mo sa akin. Noong mamatay si Fernando, sino ang nagbayad sa libing? Sino ang tumakip sa mga butas na iniwan mo? Ngayon pirmahan mo ang dokumentong ito. Isuko mo ang insurance claim ni Fernando sa akin at baka mapatawad ko pa ang pagiging inutil mong asawa. Napatingin si Francesca sa dokumentong inihain sa kanya. Sa ilalim ng mga legal na salita, naramdaman niya ang bigat ng isang tanikalang matagal na niyang kinaladkad. Ang utang na loob. Isang konseptong ginamit ni Imelda para gawin siyang alipin sa loob ng 5 taon. Sa bawat sahod na ibinibigay niya, sa bawat oras na nagtatrabaho siya, hanggang madaling araw para lamang may maibigay na marangyang buhay sa matanda. Akala niya ay tinutupad niya ang kanyang tungkulin. Pero naalala niya ang resibong nasa bulsa niya. Ang singsing na binili kahapon lang sa ilalim ng pangalan ng patay niyang asawa. Nasaan po si Fernando, ma? Ang tanong ni Francesca ay parang isang malamig na hangin na nagpatahimik sa buong silid. Napatigil si Imelda. Ang kanyang mga mata ay naningkit at sa isang saglit, nakita ni Francesca ang isang bahid ng takot, bago ito napalitan ng puot. Ano bang pinagsasabi mo? Nababaliw ka na ba dahil sa kahihiyan? Patay na ang anak ko at ikaw ang dahilan kung bakit wala siya rito. Huwag mo akong gamitan ng drama mo, Francesca. Pirmahan mo ito ngayon din. Kung hindi sisiguraduhin kung bukas na bukas din, ay wala ka na sa serbisyo. Alam mo kung sino ang mga kaibigan ko sa taas. Tumalikod si Imelda at naglakad palabas. Ang tunog ng kanyang high heels sa tiles ay parang mga martilyo na nagbabaon ng pako sa kabaong ng pag-asa ni Francesca. Napaupo si Francesca sa isang bakanting silya, ang tanging natirang gamit sa kanyang sala. Tiningnan niya ang kanyang mga palad. Marumi, puno ng kalyo at pagod. Lumapit siya sa bintana para kumuha ng hangin, ngunit isang pamilyar na bulto sa labas ng gate ang humuli sa kanyang atensyon. Sa ilalim ng madilim na poste ng ilaw, nakita niya si Lieutenant Diego, ang kanyang pinakamatalik na kasamahan sa trabaho. Nakasandal ito sa kanyang sasakyan, seryosong nakikipag-usap sa driver ni Doña Imelda. Nag-abutan sila ng isang maliit na brown envelope bago mabilis na umalis ang driver. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Si Diego ang taong pinagkakatiwalaan niya ng kanyang mga sikreto, ang taong nakakaalam ng bawat hakbang ng kanyang investigasyon. Naramdaman ni Francesca ang isang malalim na panginginig na nagmula sa kanyang mga buto. Hindi lang pala ang pamilya ng asawa niya ang kalaban niya. Ang bawat sulok ng kanyang mundo ay tila puno na ng mga mata at tenga na naghihintay lamang sa kanyang pagbagsak. Dahan-dahan niyang kinuha ang resibo mula sa kanyang bulsa at tinitigan ito. Ang tinta ay tila naging dugo sa kanyang paningin. Kung si Diego ay kasabwat ni Imelda at si Imelda ay itinatago ang katotohanan tungkol kay Fernando, sino pa ang matitira sa panig niya? Tumayo siya sa gitna ng kanyang walang lamang bahay. Ang dilim ay unti-unting lumalamon sa bawat sulok. Sa katahimikan ng gabi, narinig niya ang sarili niyang paghinga, mabigat, puno ng galit at determinasyon. Ilan pa kayong nagpapanggap na kakampi ko habang dahan-dahang hinahanda ang lubid na bibigti sa akin? Itigil mo na ang kahibangan mong ito, Cheska. Patay na si Fernando. Tanggapin mo na para hindi ka magmukhang desperada sa harap ng mga tauhan mo.
Ang tinig na iyon ni Diego noong nakaraang linggo ay tila isang sirang plaka na paulit-ulit na tumutunog sa isipan ni Francesca habang nakaupo siya sa loob ng isang madilim at masikip na internet cafe sa isang liblib na sulok ng Quezon City. Pinili niya ang lugar na ito dahil walang CCTV, walang makakakilala sa kanya, at walang magtatangka na silipin ang kanyang ginagawa. Ang tanging liwanag sa kanyang mukha ay ang asul na sinag mula sa monitor ng computer na luma at maingay ang ventilador. Dahan-dahan niyang inilabas ang isang maliit na USB drive. Sa loob nito ay ang mga bank records na palihim niyang kinuha mula sa opisina ng accounting sa presinto gamit ang kanyang access bilang captain. Alam niyang labag ito sa protocol. Alam niyang maaari siyang matanggal sa serbisyo kapag nahuli siya, ngunit wala na siyang pakialam. Ang bawat sentimo ng kanyang pinaghirapang sahod, ang mga bonus na dapat ay para sa gamot ng kanyang ama, lahat ay dumaan sa mga account na ito. Habang naghihintay na mag-load ang mga file, kinuha ni Francesca ang isang malamig na tinapay na binili niya sa tabi ng kalsada. Ito na ang kanyang hapunan, isang tuyo at matigas na piraso ng tinapay. Habang sa kabilang bahagi ng lungsod, alam niyang nagpapakasasa si Doña Imelda sa isang mamahaling steak dinner gamit ang perang ninakaw sa kanya. Ang irony ng sitwasyon ay tila isang mapait na lason na hindi niya malunok-lunok. Nang bumukas ang spreadsheet, tumigil ang mundo ni Francesca. Ang kanyang mga mata ay naningkit sa mga numero. Isang serya ng mga regular na transfer ang nakita niya. 100,000 piso, bawat buwan direkta, mula sa account ni Doña Imelda patungo sa isang VIP account sa St. Jude International Hospital. Ang kanyang mga daliri ay nagsimulang manginig. Nararamdaman niya ang malamig na pawis na dumadaloy sa kanyang likuran. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang malakas na tambol na kumakabog sa kanyang dibdib. Bakit kailangan ng ganitong kalaking halaga para sa isang ospital kung wala namang may sakit sa pamilya Montemayor? At bakit ang pangalan ng pasyente sa ilalim ng room 502 ay nakatago sa ilalim ng alias na Mr. Alejandro Gomez? Ikinumpara niya ang pirma sa bank transfer sa pirma sa resibo ng alahas na nasa kanyang bulsa. Halos magkapareho. Ang bawat kurba ng panulat, ang paraan ng pagdugtong ng mga letra ito ay ang paraan ng pagsulat ni Fernando, ang kanyang asawa, ang lalaking iniyakan niya sa loob ng 5 taon. Ang kanyang lalamunan ay tila sinasakal ng isang hindi nakikitang kamay. Ang bawat sakripisyo niya, ang bawat gabing hindi siya natulog para lamang sa kaligtasan ng pamilyang ito, ay isa palang malaking katatawanan. Habang siya ay nagluluksa at nagpapakahirap sa ilalim ng init ng araw, bilang pulis, ang asawa niya ay namumuhay ng marangya sa loob ng isang air-conditioned na suite, nagpapanggap na patay. Biglang tumunog ang kanyang cellphone sa ibabaw ng mesa. Isang hindi kilalang numero. Sa takot at kaba, dahan-dahan niya itong sinagot, hindi nagsasalita. Isang boses ng babae ang narinig niya sa kabilang linya. Hello, room 502, sir. Paalala lang po na isasagawa na ang inyong monthly check-up bukas ng alas 8 ng umaga. Pakihanda na po ang inyong mga dokumento, Mr. Fernando Montemayor. Napabitaw si Francesca sa kanyang tinapay. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig ay tila isang hudyat ng digmaan. Nanlamig ang kanyang mga labi at ang hangin sa loob ng maliit na cubicle ay tila naubos. Ang katotohanan ay hindi na lamang isang hinala. Ito ay isang masakit na realidad na sumasampal sa kanya ng paulit-ulit. Hindi siya naging byuda. Siya ay naging biktima ng isang napakalaking panloloko na binuo ng sarili niyang asawa at biyenan. Nakatitig lamang si Francesca sa monitor, ang kanyang reflection sa madilim na screen ay tila isang estranghero. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng pag-asa ngayon ay tila 2 madilim na balon ng puot at pait. Pinatay niya ang monitor, hinugot ang USB at lumabas sa madilim na kalsada kung saan ang ulan ay nagsimulang pumatak, tila mga luhang hindi na niya kayang ilabas. Gaano pa kaya kalalim ang mga kasinungalingang itinanim ninyo sa puso ko bago ko tuluyang anihin ang bawat isa sa inyo sa gitna ng inyong sariling impyerno? Huwag kang malikot, Fernando. Baka mahulog ang singsing na pinili ko para sa'yo. Ang boses na yon ay malambing puno ng pag-ibig at nagmula sa loob ng room 500 at 2 ng St. Jude International Hospital. Sa labas ng pinto nakatayo si Francesca, suot ang puting uniforme ng isang nurse.
Ang kanyang mukha ay natatakpan ng mask at ang kanyang buhok ay nakatago sa ilalim ng isang puting cap. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa isang metal na tray sapat na upang mamuti ang kanyang mga kuko sa tindi ng pagpigil. Ang bawat hakbang niya sa pasilyo ng ospital ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga bubog. Ang amoy ng antiseptic at malakas na chlorine ay tila sumasakal sa kanyang hininga. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto sapat lamang upang makasilip sa loob nang hindi napapansin. Sa loob ng marangyang suite na mas mukhang isang 5-star hotel kaysa sa isang kwarto ng ospital, nakita niya ang isang lalaking nakaupo sa gilid ng kama. Hindi ito ang maputla at naghihingalong Fernando na dinalaw niya sa kanyang mga panaginip sa loob ng 5 taon. Ang lalaking nasa harap niya ay masigla maaliwalas ang mukha at may suot na mamahaling sutla na pantulog. Sa kanyang tabi ay isang magandang babae si Clarissa na abala sa pag-aayos ng isang gintong singsing sa daliri ng lalaki. Ang puso ni Francesca ay tila isang baso na dahan-dahang nagkakabitak-bitak. Ang bawat tawa ni Fernando, ang bawat haplos nito sa kamay ng babae ay tila mga karayom na ibinabaon sa kanyang mga mata. Naalala niya ang sarili niya noong nakaraang buwan, kumakain ng tuyo, naglalakad sa ilalim ng ulan para makatipid sa pamasahe, at hinaharap ang bansa bilang isang tiwaling pulis para lamang protektahan ang pangalan ng lalaking ito. "You look so handsome, Hon. Bagay na bagay sa iyo ang diamond cut na ito," sabi ni Clarissa habang humilig sa balikat ni Fernando. "Siyempre naman, lahat ng pinakamahal ay nararapat sa akin." "Konting tiis na lang, Clarissa. Kapag nakuha na ni Mama ang huling piraso ng lupa ni Francesca, aalis na tayo sa bansang ito at wala nang makakakilala sa atin." Sagot ni Fernando, ang kanyang boses ay puno ng kayabangan, walang bakas ng pagsisisi o pag-aalala para sa asawang iniwan niya sa impyerno. Nararamdaman ni Francesca ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang tray sa kanyang kamay ay nagsimulang manginig at ang tunog ng metal na nagkiskisan ay tila isang malakas na hudyat sa kanyang pandinig. Muntik na niyang mabitawan ang lahat. Ang bawat sakripisyo niya sa loob ng 5 taon ay itinapon lamang sa basurahan ng lalaking ipinangako niyang mamahalin hanggang sa kamatayan. "Pinatay ninyo ako bago pa man ako malibing." Ang bulong na ito sa kanyang isipan ay puno ng pait. Biglang tumayo si Fernando at naglakad patungo sa direksyon ng pinto. Parang tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Francesca. Ang kanyang mga paa ay tila nakabaon sa semento, hindi siya makagalaw. Ang anino ni Fernando ay dahan-dahang lumalapit sa siwang ng pinto. "May nakalimutan ka ba, Hon?" tanong ni Clarissa mula sa loob. "Parang may narinig akong kaluskos sa labas. Tingnan ko lang kung nandyan na ang nurse para sa gamot ko." Ang boses ni Fernando ay malapit na halos ilang pulgada na lamang ang layo mula sa kinaroroonan ni Francesca. Mabilis na umatras si Francesca, ang kanyang likod ay sumandal sa malamig na pader ng pasilyo habang pilit na pinatatahimik ang kanyang mabilis na paghinga. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang malakas na kalabog na baka marinig ni Fernando. 1 segundo na lamang at bubukas na ang pinto. 1 segundo na lamang at magtatagpo ang kanilang mga mata, ang biktima at ang salarin. Dahan-dahang humawak si Fernando sa trangka ng pinto. Ang tunog ng pagpihit ng metal ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng pasilyo. Nakatitig lamang si Francesca sa kawalan ng kanyang mga mata, ay nanlalamig at ang kanyang buong katawan ay handa na sa anumang mangyayari. Sa pagkakataong ito, wala ng luha. Ang natitira na lamang ay ang matalim na liwanag ng katotohanan na handang sumunog sa lahat ng kanyang dinadaanan. Sapat na ba ang isang maskara para itago ang puot ng isang babaeng namatay na sa loob ng sarili niyang katawan? Art Tasar. "Daddy, Daddy, look at my drawing. It is a big house for us." Ang masayang tili ng isang batang lalaki ay tila isang malakas na pagsabog sa pandinig ni Francesca. Muntik na niyang mabitawan ang hawak na tray nang bumukas ang pinto ng room 502. Mabilis siyang yumuko, pilit na itinatago ang kanyang mukha sa likod ng clipboard habang isang maliit na bata, marahil ay 4 na taong gulang, ang mabilis na tumakbo papasok sa silid at yumakap sa mga binti ni Fernando. Napatigil si Fernando sa paglabas. Ang kanyang mukha na kanina lang ay puno ng kayabangan ay biglang napalitan ng isang malambot at mapagmahal na ngiti, isang ngiting kailanman ay hindi nakita ni Francesca sa loob ng kanilang pagsasama. Binuhat ni Fernando ang bata at hinalikan ito sa pisngi habang si Clarissa ay sumunod, dala-dala ang isang maliit na backpack. "Nathan, huwag kang masyadong malikot. Baka mapagod ang daddy mo," sabi ni Clarissa
habang hinahaplos ang buhok ng bata. Ang bawat salitang iyon ay tila mga patak ng asido sa balat ni Francesca, Nathan. Isang batang 4 na taong gulang. Mabilis na nag-isip si Francesca, ang kanyang utak na pangpulis ay tila isang makinang nagbibilang ng bawat segundo. 5 taon na ang nakalilipas mula nang ibinalita ang pagkamatay ni Fernando. Ibig sabihin, bago pa man mangyari ang aksidente, bago pa man siya magsuot ng itim na damit para magluksa, mayroon na silang binuong pamilya sa likod niya. Nararamdaman ni Francesca ang panlalamig ng kanyang mga dulo ng daliri. Ang kanyang dibdib ay tila sasabog sa tindi ng presyon. Sa loob ng 5 taon, tinanggihan niya ang bawat alok ng mga manliligaw, isinara niya ang kanyang puso, at itinuon ang lahat ng atensyon sa pag-aalaga kay Doña Imelda dahil akala niya ay iyon ang huling hiling ng kanyang asawa. Ngunit ang katotohanan ay mas nakakasuka pa sa anumang krimen na kailanman ay hinarap niya. Habang siya ay nag-iisa sa kanilang kama, umiiyak at tinatanong ang Diyos kung bakit kinuha ng maaga si Fernando. Si Fernando naman ay nasa bisig ni Clarissa, pinapanood ang paglaki ng kanilang anak. "Hon, look at Nathan. He really is a carbon copy of you." Lalo na kapag tumatawa, sabi ni Clarissa habang nakasandal sa dibdib ni Fernando. "Siyempre naman, lahat ng maganda sa akin ay nasa kanya. Kaya kailangan nating makuha ang property ni Francesca. Para sa future ni Nathan ito, Clarissa." "Ayaw kong lumaki siyang naghihirap gaya natin noon," sagot ni Fernando. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon na tila ba ang pagnanakaw sa sariling asawa ay isang banal na misyon. Dahan-dahang umatras si Francesca. Ang kanyang bawat hakbang ay tila paglubog sa isang malalim na putikan. Ang tunog ng kanyang sapatos sa makintab na sahig ng ospital ay tila hindi na niya naririnig. Ang tanging naririnig niya ay ang masayang tawanan ng pamilyang binuo sa ibabaw ng kanyang mga luha. Lumabas siya ng ospital, hinubad ang mask at cap at hinayaang humampas ang malamig na hangin sa kanyang mukha. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay, ang mga kamay na pumatay ng mga kriminal, ang mga kamay na nagligtas ng mga biktima, ngunit ang mga kamay na ito ay hindi nagawang protektahan ang sarili niyang puso mula sa pinakamalaking pagtataksil. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinignan ang litrato ng kanyang ama na si Rodolfo. Ang matandang general ay umaasa sa kanya, naniniwala na ang kanyang anak ay may marangal na pamilya. Paano niya sasabihin sa kanyang ama na ang lahat ng kanilang pinaglaban ay isang malaking biro? Sa ilalim ng malabong ilaw ng poste sa labas ng ospital, tumayo si Francesca ng matuwid. Ang kanyang mga mata na kanina ay basa ng luha ay biglang naging kasing tigas ng bakal. Wala nang puwang ang awa. Wala nang puwang ang pag-aalinlangan. "Kung itinuring ninyo akong isang kasangkapan lamang para sa inyong kaginhawaan, handa ba kayong harapin ang kaparusahan mula sa isang asawang 5 taon ninyong pinatulog sa loob ng isang kasinungalingan? Gusto mo bang selyuhan ang libingan ng asawa mo sa paraang hindi na siya makakaahon pa?" Ang malamig at baritonong boses na yon ay bumasag sa katahimikan ng gabi. Napalingon si Francesca, ang kanyang mga mata ay naniningkit sa ilalim ng ulan na unti-unting lumalakas. Sa dulo ng pasilyo ng parke malapit sa kinaroroonan ng ospital, isang lalaki ang nakatayo sa ilalim ng isang itim na payong. Suot nito ang isang mamahaling suit na tila hindi tinatabla ng dumi at ang kanyang mga mata ay matalas pa sa talim ng isang labaha. Hindi sumagot si Francesca. Hinayaan niyang mabasa ng ulan ang kanyang mukha, pilit na hinuhugasan ang sakit na iniwan ng tawa ni Nathan at ang haplos ni Clarissa kay Fernando. Ang medalya sa loob ng kanyang bulsa ay naramdaman niyang kasing walang kwenta ng isang kalawing na lata. "Sino ka?" ang tanong ni Francesca ay maikli, puno ng pag-iingat na tila isang pulis na nakaharap sa isang suspek. "Ako si Gabriel Solis. Isang taong may parehong galit sa mga Montemayor na gaya ng sa iyo, Captain." Ang lalaki ay lumapit ng bahagya, sapat lamang upang masilungan din si Francesca ng kanyang payong. Ang amoy ng tabako at lumang papel ay humalo sa amoy ng basang lupa. "Huwag mo akong gamitan ng ganyang mga salita. Wala akong panahon para sa mga laro, Attorney Solis. Alam ko kung sino ka. Ang tanyag na abogado ng mga makapangyarihan. Bakit mo ako kinakausap?" Ang boses ni Francesca ay malamig, walang bakas ng emosyon. "Dahil alam ko ang nakita mo sa room 502. Alam ko ang tungkol sa bata. At alam ko rin na sa loob ng 5 taon, ginawa kang gatasang baka ni Doña Imelda para tustusan ang pagtatago ng kanyang anak." Si Gabriel ay kumuha ng isang makapal na brown envelope mula sa loob ng kanyang coat.
Iniabot niya ito kay Francesca. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang dumapo sa kamay ng babae, isang hawak na matigas at puno ng kumpiyansa. Nararamdaman ni Francesca ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Ang bawat salita ni Gabriel ay tila isang susi na nagbubukas sa mga pintong pilit niyang isinara. Tiningnan niya ang sobre. Ang papel ay bahagyang nababasa ng tumatalsik na tubig ulan. Bakit mo ito ginagawa? Ano ang mapapala mo rito? Tanong ni Francesca habang hinihigpitan ang hawak sa sobre. Sabihin na nating may utang si Imelda sa akin na hindi mababayaran ng pera. Ang hustisya ay mas masarap kainin kapag ito ay malamig at pinagplanuhan. Hindi ba Captain Ian ang turo sa inyo sa academy? Pero sa mundong ito ang batas ay madalas na nabibili ng mga taong gaya ng biyenan mo. Binuksan ni Francesca ang sobre sa ilalim ng kaunting liwanag ng poste. Ang kanyang mga mata ay lumaki nang makita ang mga dokumento sa loob. Mga lumang litrato ni Doña Imelda noong kabataan nito, hindi bilang isang alta sosyedad, kundi bilang isang babaeng nakapila sa presinto para sa kasong estafa. May mga dokumento rin doon tungkol sa isang pondo ng charity na ginagamit lamang bilang front para sa paglalaban ng pera. Isang malaking kasinungalingan ang buong pagkatao ni Imelda Montemayor. Siya ay isang dalubhasa sa pagpapanggap, Captain. At ikaw ang naging pinakamalaking biktima niya. Pero maaari nating baguhin ang daloy ng kwento. Tulungan mo akong pabagsakin sila at ibibigay ko sa iyo ang kalayaang matagal mo nang ipinagkait sa sarili mo. Tumingin si Francesca sa mga mata ni Gabriel. Nakakita siya ng isang klase ng puot na kapareho nang sa kanya isang puot na hindi sumisigaw kundi dahan-dahang nanununog sa dilim. Paano ko malalaman na hindi mo rin ako gagamitin? Ang tanong ni Francesca ay puno ng pagdududa. Gagamitin mo ako at gagamitin kita. Iyan ang tanging tapat na relasyon sa mundong ito. Pero sa dulo ng lahat ng ito, sisiguraduhin kong ikaw ang nakatayo habang sila ay nakaluhod sa putikan. Si Gabriel ay bahagyang ngumiti, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Tumalikod na ang lalaki at nagsimulang maglakad palayo. Ang tunog ng kanyang sapatos sa semento ay tila isang ritmong nagmamarka ng simula ng isang mapanganib na alyansa. Nananatiling nakatayo si Francesca sa ilalim ng ulan, yakap ang sobre sa kanyang dibdib. Ang bawat dokumento sa loob nito ay tila naging isang sandata. Sa gitna ng dilim at lamig, naramdaman ni Francesca ang isang kakaibang init na gumagapang sa kanyang katawan. Hindi na ito ang init ng luha, kundi ang apoy ng isang planong unti-unti nang nabubuo. Sapat na ba ang isang alyansa sa isang demonyo para talunin ang mga anghel na may sungay Cheskawer family? Alam mo namang hinding-hindi kita pababayaan. Di ba itago mo na ang mga dokumentong iyan, ako na ang bahala sa safekeeping? Ang mga salitang iyon ni Diego ay tila isang mainit na kumot na bumalot sa nanginginig na katawan ni Francesca sa loob ng kanilang masikip na opisina sa presinto. Sa gitna ng lahat ng kaguluhan, sa gitna ng lahat ng pagdududa ng kanyang mga kasamahan, si Diego lamang ang nanatiling nakatayo sa tabi niya. Ang bawat haplos nito sa kanyang balikat ay tila nagbibigay ng lakas na kailangan niya para hindi tuluyang bumagsak. Inabot ni Francesca ang brown envelope na naglalaman ng mga orihinal na bank records at ang resibo ng alahas. Ito na ang kanyang huling alas, ang tanging ebidensya na magpapatunay na hindi siya ang kriminal kundi biktima. Ipinagkatiwala niya ito kay Diego, ang taong kasama niya sa bawat engkwentro, ang taong naging saksi sa bawat luha niya para kay Fernando. Salamat, Diego. Ikaw na lang ang pinagkakatiwalaan ko rito. I'll go check on Papa sa ospital, then we'll file the report tonight. Bulong ni Francesca habang pilit na ngumingiti. Ngumiti rin si Diego, isang ngiting tila puno ng pag-unawa. Go ahead, mag-ingat ka, Cheska. Ako na ang bahala rito. Habang naglalakad palabas ng presinto, naramdaman ni Francesca ang isang bahagyang kaginhawaan. Akala niya ay tuluyan na siyang nag-iisa, ngunit mayroon pa palang isang taong handang sumugal para sa kanya. Ngunit nang makarating siya sa kanyang sasakyan, napansin niyang naiwan niya ang kanyang susi sa ibabaw ng kanyang lamesa. Mabilis siyang bumalik, dahan-dahang binuksan ang pinto ng opisina upang hindi makaabala sa mga kasamahan. Ngunit bago pa man niya mahawakan ang trangka ng pinto, narinig niya ang isang pamilyar na boses mula sa loob. Isang boses na tumatawa, isang tawa na puno ng panunuya at walang bakas ng malasakit. Yes, madam, hawak ko na ang lahat. Huwag kayong mag-alala, wala nang matitirang bakas. Susunugin ko ang mga ito sa harap ninyo mamaya.
Ang boses ni Diego ay puno ng kagalakan, tila isang taong nanalo sa loterya. Oo, naniwala ang tanga. Akala niya talaga ay kakampi niya ako. Easy money, Madam Imelda. Ang bawat salitang iyon ay tila isang matalim na balaraw na bumaon sa likod ni Francesca. Ang kanyang kamay sa pinto ay naging kasing tigas ng yelo. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok, at ang bawat hininga niya ay naging kasing init ng apoy. Ang tiwalang binuo niya sa loob ng maraming taon ay gumuho sa loob lamang ng ilang segundo. Nararamdaman niya ang panginginig ng kanyang buong katawan. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang pumasok sa loob at barilin ang traidor, ngunit ang kanyang pagsasanay bilang pulis ang nanaig. Ang galit na nararamdaman niya ay hindi sumabog. Ito ay dahan-dahang namuo sa ilalim ng kanyang balat, naghihintay ng tamang pagkakataon. Umatras siya ng dahan-dahan, ang tunog ng kanyang sapatos sa semento ay tila isang malakas na hudyat ng kanyang pagkatalo. Mabilis siyang sumakay sa kanyang sasakyan, at mabilis na nagmaneho pa uwi. Ang kanyang isipan ay puno ng mga imahe ng pagtataksil ni Diego. Nang makarating siya sa kanilang bahay, ang kanyang kaba ay lalong tumindi. Ang pinto ay nakabukas ng bahagya. Ang katahimikan sa paligid ay tila isang masamang pangitain. Papa, nandito na ako. Sigaw ni Francesca habang tumatakbo papasok sa loob. Ngunit walang sumasagot. Ang sala ay magulo, ang mga gamit ay nagkalat sa sahig, at ang wheelchair ng kanyang amang si Rodolfo ay nakabaligtad sa gitna ng silid. May mga bakas ng sapatos sa putik na nakaukit sa carpet, mga bakas na tila nagmula sa mabibigat na bota. Ang kanyang paningin ay nagdilim. Ang tanging natitirang kayamanan niya, ang tanging dahilan kung bakit siya lumalaban, ay kinuha na rin sa kanya. Ang medalya sa kanyang mesa ay dahan-dahang gumulong, at nahulog sa sahig. Ang tunog ng pagbagsak nito sa tiles ay tila isang huling hantungan ng kanyang dangal. Nasaan ang katarungan sa mundong ang mga taong dapat ay nagtatanggol sa iyo, ang siya palang humuhukay ng sarili mong libingan? Cheska, we're family. Alam mo namang hinding-hindi kita pababayaan. Di ba itago mo na ang mga dokumentong yan? Ako na ang bahala sa safekeeping. Ang mga salitang iyon ni Diego ay tila isang mainit na kumot na bumalot sa nanginginig na katawan ni Francesca sa loob ng kanilang masikip na opisina sa presinto. Sa gitna ng lahat ng kaguluhan, sa gitna ng lahat ng pagdududa ng kanyang mga kasamahan, si Diego lamang ang nanatiling nakatayo sa tabi niya. Ang bawat haplos nito sa kanyang balikat ay tila nagbibigay ng lakas na kailangan niya para hindi tuluyang bumagsak. Inabot ni Francesca ang brown envelope na naglalaman ng mga orihinal na bank records at ang resibo ng alahas. Ito na ang kanyang huling alas, ang tanging ebidensya na magpapatunay na hindi siya ang kriminal, kundi biktima. Ipinagkatiwala niya ito kay Diego, ang taong kasama niya sa bawat engkwentro, ang taong naging saksi sa bawat luha niya para kay Fernando. Salamat, Diego. Ikaw na lang ang pinagkakatiwalaan ko rito. I'll go check on Papa sa ospital, then we'll file the report tonight. Bulong ni Francesca habang pilit na ngumingiti. Ngumiti rin si Diego, isang ngiting tila puno ng pag-unawa. Go ahead, mag-ingat ka, Cheska. Ako na ang bahala rito. Habang naglalakad palabas ng presinto, naramdaman ni Francesca ang isang bahagyang kaginhawaan. Akala niya ay tuluyan na siyang nag-iisa, ngunit mayroon pa palang isang taong handang sumugal para sa kanya. Ngunit nang makarating siya sa kanyang sasakyan, napansin niyang naiwan niya ang kanyang susi sa ibabaw ng kanyang lamesa. Mabilis siyang bumalik, dahan-dahang binuksan ang pinto ng opisina upang hindi makaabala sa mga kasamahan. Ngunit bago pa man niya mahawakan ang trangka ng pinto, narinig niya ang isang pamilyar na boses mula sa loob. Isang boses na tumatawa, isang tawa na puno ng panunuya at walang bakas ng malasakit. Yes, madam, hawak ko na ang lahat. Huwag kayong mag-alala, wala nang matitirang bakas. Susunugin ko ang mga ito sa harap ninyo mamaya. Ang boses ni Diego ay puno ng kagalakan, tila isang taong nanalo sa loterya. Oo, naniwala ang tanga. Akala niya talaga ay kakampi niya ako. Easy money, Madam Imelda. Ang pangbawat salitang iyon ay tila isang matalim na balaraw na bumaon sa likod ni Francesca. Ang kanyang kamay sa pinto ay naging kasing tigas ng yelo. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. At ang bawat hininga niya ay naging kasing init ng apoy. Ang tiwalang binuo niya sa loob ng maraming taon ay gumuho sa loob lamang ng ilang segundo. Nararamdaman niya ang panginginig ng kanyang buong katawan. Gusto niyang sumigaw,
Gusto niyang pumasok sa loob at barilin ang traidor, ngunit ang kanyang pagsasanay bilang pulis ang nanaig. Ang galit na nararamdaman niya ay hindi sumabog. Ito ay dahan-dahang namuo sa ilalim ng kanyang balat, naghihintay ng tamang pagkakataon. Umatras siya nang dahan-dahan ang tunog ng kanyang sapatos sa semento ay tila isang malakas na hudyat ng kanyang pagkatalo. Mabilis siyang sumakay sa kanyang sasakyan at mabilis na nagmaneho pa uwi. Ang kanyang isipan ay puno ng mga imahe ng pagtataksil ni Diego. Nang makarating siya sa kanilang bahay, ang kanyang kaba ay lalong tumindi. Ang pinto ay nakabukas ng bahagya. Ang katahimikan sa paligid ay tila isang masamang pangitain. Papa, nandito na ako. Sigaw ni Francesca habang tumatakbo papasok sa loob. Ngunit walang sumasagot. Ang sala ay magulo, ang mga gamit ay nagkalat sa sahig. At ang wheelchair ng kanyang amang si Rodolfo ay nakabaligtad sa gitna ng silid. May mga bakas ng sapatos sa putik na nakaukit sa carpet, mga bakas na tila nagmula sa mabibigat na bota. Ang kanyang paningin ay nagdilim. Ang tanging natitirang kayamanan niya, ang tanging dahilan kung bakit siya lumalaban, ay kinuha na rin sa kanya. Ang medalya sa kanyang mesa ay dahan-dahang gumulong at nahulog sa sahig. Ang tunog ng pagbagsak nito sa tiles ay tila isang huling hantungan ng kanyang dangal. Nasaan ang katarungan sa mundong ang mga taong dapat ay nagtatanggol sa iyo, ang siya palang humuhukay ng sarili mong libingan to may passion? Nakita niyo ba ang balita? Isang disgraced police captain, pinabayaan ang sariling ama para lang sa sariling ambisyon. Wala talagang utang na loob. Ang boses na iyon mula sa telebisyon sa loob ng isang madilim at abandonadong bodega ay tila mga tuksong bumubulong sa pandinig ni Francesca. Nakaluhod siya sa malamig at maalikabok na semento, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang malamig na palad ng kanyang ama. Si Rodolfo, ang matapang na general na kailanman ay hindi yumuko sa kahit kanino, ngayon ay nakahandusay sa gitna ng mga basura na mumutla at hirap na hirap kumuha ng hangin. Pahuwag po! Huwag niyo akong iwan, bulong ni Francesca. Ang kanyang boses ay basag at puno ng pagsisisi. Ang bawat patak ng kanyang luha ay humahalo sa dumi sa mukha ng kanyang ama. Biglang bumukas ang pinto ng bodega at pumasok ang liwanag na nakasisilaw, kasunod ang tunog ng mga yabag ng sapatos na puno ng awtoridad. Hindi lang iyon, naririnig din niya ang mga click ng camera at ang bulong ng mga reporter na tila mga buwayang nag-aabang ng biktima. Sa gitna ng lahat, nakatayo si Doña Imelda, suot ang kanyang itim na belo, mukhang nagdadalamhati, pero ang mga mata ay nagniningning sa galit. Tingnan niyo ang ginawa mo sa kanya, Francesca, sigaw ni Imelda habang nakaturo sa kanila. Dinala mo siya rito dahil sa mga illegal na transaksyon mo, pinatay mo ang dangal ng ama mo, at ngayon pati buhay niya ay itinataya mo para lang sa mga ebidensyang wala namang halaga. Maitigil niyo na ito. Kailangan niya ng ospital. Pakiusap ni Francesca, ang kanyang dignidad ay tuluyan ng nilamon ng kawalang pag-asa. Lumapit ang mga reporter, ang mga ilaw ng kanilang camera ay tila mga kidlat na bumubulag kay Francesca. Captain, totoo po ba na ginamit niyo ang tatay niyo bilang collateral? Sir General, po ba talaga ang ama ninyo o kasabwat sa pagnanakaw? Ang bawat tanong ay parang mga kutsilyong humihiwa sa puso ni Francesca. Tumingin siya kay Rodolfo, na pilit na idinidilat ang mga mata para abutin ang kanyang kamay. Ang bawat paghinga ng matanda ay tila isang huling hiling na hindi mabigyan ng katuparan. Nang makarating sila sa ospital, ang mundo ni Francesca ay naging isang malabo at malamig na pasilyo. Nakatayo siya sa labas ng intensive care unit, nakadikit ang kanyang noo sa malamig na salamin. Sa loob, ang kanyang ama ay napapalibutan ng mga tubo at makina. Ang tanging naririnig niya ay ang regular na tunog ng monitor, isang ritmo na nagdidikta kung gaano pa katagal ang buhay na natitira sa kanyang kaisa-isang pamilya. Isang kamay ang dahan-dahang pumatong sa kanyang balikat. Inisip niya na baka si Diego o baka si Gabriel, pero nang lumingon siya, nakita niya ang refleksyon ni Imelda sa salamin. Tapos na ang laro, Francesca. Wala ka ng kakampi, wala ka ng pangalan, at sa huli wala ka na ring ama. Lahat ay kinuha ko sa iyo dahil sinubukan mong kalabanin ng isang Montemayor, bulong ni Imelda. Ang kanyang boses ay kasing lamig ng sementeryo. Hindi na sumagot si Francesca. Wala na siyang lakas para lumaban. Ang kanyang mga balikat ay bumagsak at ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa monitor sa loob ng kwarto.
Ang bawat sakripisyo niya, ang bawat gabing hindi siya natulog, ang bawat luhang ibinuhos niya para sa katotohanan lahat, ay tila naglaho na parang usok. Nararamdaman niya ang unti-unting paghinto ng lahat. Ang ingay ng paligid ay naglaho, at ang tanging nanatili ay ang liwanag mula sa screen ng monitor. Ang berdeng linya na kanina ay may mga kurba ng buhay biglang naging diretso. Ang mahaba at walang katapusang tunog ay umalingaw sa buong ICU, isang hudyat na ang huling tali na nag-uugnay sa kanya sa mundong ito ay tuluyan ng naputol. Nakatitig lamang si Francesca sa linyang iyon. Ang kanyang mukha ay walang kibo, tila isang rebultong gawa sa yelo. Sa sandaling iyon ang Francesca, na puno ng takot at pag-aalinlangan, ay tuluyan na ring namatay kasama ng kanyang ama. Hanggang kailan mo titiisin ang dilim bago mo ma-realize na ang tanging paraan para makakita ay ang sunugin ang lahat ng nasa paligid mo? At wala nang halaga ang bangkay na yan, Francesca. Pirmahan mo na ang dokumento kung ayaw mong sumunod sa hukay na kinalalagyan ng ama mo. Ang boses ni Doña Imelda ay kasing lamig ng semento sa ilalim ng buhos ng ulan sa sementeryo. Nakatayo ang matanda sa ilalim ng isang malaking itim na payong habang si Francesca ay nakaluhod sa putikan yakap, ang nakatuping bandila ng Pilipinas na ibinigay sa kanya kanina bilang huling parangal sa kanyang ama. Ang bawat butil ng ulan ay tila mga asidong pumapatak sa kanyang balat, ngunit mas masakit ang katotohanang kahit sa huling hantungan ni Rodolfo ay hindi siya tinigilan ng mga Montemayor. Dahan-dahang tumayo si Francesca. Ang kanyang itim na bestida ay mabigat na sa putik at tubig, ngunit ang kanyang likod ay tila naging kasing tigas ng bakal. Tiningnan niya si Imelda sa mga mata, isang tingin na wala ng bahid ng takot, wala ng bakas ng pag-aalinlangan. Ang bawat luha na inubos niya sa loob ng nakaraang mga araw ay tila naging langis na nagpaningas sa apoy ng kanyang paghihiganti. Ito na ang huling beses na tatawagin kitang ma. Ang boses ni Francesca ay mahina, pero matalim sapat na para dumaing ang hangin sa paligid. Huwag niyo nang dungisan ang lupaing ito ng inyong presensya. Ang bawat sentimo na kinuha niyo sa akin, ang bawat patak ng dugo ng ama ko ay sisingilin ko ng may interes. Tumalikod si Francesca at naglakad palayo, iniwan ang kanyang biyenan na nanggagalaiti sa galit. Hindi na siya lumingon pa sa puntod ng kanyang ama. Alam niyang ang tunay na parangal kay Rodolfo ay hindi matatagpuan sa mga bulaklak o sa mga dasal, kundi sa paglilinis ng kanilang pangalan na dinungisan ng mga taong itinuring nilang pamilya. Pagdating sa kanyang bahay, ang bahay na wala ng laman, kundi ang dilim, ay hindi siya tumungo sa kwarto para matulog. Sa halip nagtungo siya sa bakuran. Kumuha siya ng isang lumang lata ng gasolina at ibinuhos ito sa isang tumpok ng mga gamit sa gitna ng damuhan. Nandoon ang kanyang wedding gown, ang mga litrato nila ni Fernando, at ang lahat ng mga regalo ni Doña Imelda na dati ay itinuturing niyang kayamanan. Kumuha siya ng isang posporo. Ang tunog ng paggasgas nito ay umaling-awngaw sa katahimikan ng gabi. Isang maliit na apoy ang sumiklab, at sa isang pitik hinayaan niyang lamunin ng liwanag ang bawat alaala ng kanyang pagiging biktima. Ang init ng apoy ay humahalik sa kanyang mukha, ngunit mas mainit ang determinasyong nabubuo sa kanyang dibdib. Patay na ang Francesca na kilala ninyo. Ang asawang sunod-sunuran ang manugang na mapagkumbaba. Lahat sila ay abo na rito, bulong niya habang pinapanood ang paglamukot ng mukha ni Fernando sa nasusunog na litrato. Sa dilim ng gabi, isang anino ang lumapit sa kanya mula sa likuran. Hindi na siya nagulat. Alam niyang darating ito. Handa ka na ba, Captain? Tanong ni Gabriel Solis. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa refleksyon ng apoy. Hindi na ako, Captain Gabriel. Ngayon ako na ang magiging bangungot na kailanman ay hindi niyo inasahan, sagot ni Francesca habang nakatingin sa nagliliyab na tumpok. Kinuha niya ang isang lumang medalya mula sa kanyang bulsa, ang unang medalyang ibinigay sa kanya ng kanyang ama noong pumasok siya sa serbisyo. Ito ang tanging bagay na hindi niya sinunog. Hinawakan niya ito ng mahigpit hanggang sa bumaon ang mga kanto nito sa kanyang palad. Ang bawat sakripisyo ay may hangganan at ang bawat pananahimik ay may katumbas na bagyo. Habang ang abo ng kanyang nakaraan ay tinatangay ng hangin, isang bagong Francesca ang isinisilang mula sa mga uling ng pagtataksil. Isang leon na handang manila sa gitna ng gabi. Gaano kaya katagal kayong makapagtatago sa likod ng inyong mga maskara?
Bago ko tuluyang sunugin ang inyong buong mundo gamit ang puot na kayo rin ang nagtanim, patay na ang puso ko, Chona. Wala na akong dahilan para mabuhay pa sa mundong ito na puno ng pait at kahihiyan. Ang bawat salitang iyon ni Francesca ay tila isang mabigat na batong inihulog sa gitna ng matahimik na sapa. Nakaupo siya sa isang maliit at madilim na sulok ng isang karinderya, malayo sa mga marangyang lugar na dati niyang pinupuntahan. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo, ang kanyang mga mata ay namumula at ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na humahawak sa isang baso ng malamig na tubig. Sa harap niya ay si Chona, ang kilalang marites ng kanilang barangay, na ang mga mata ay tila mga radar na sumasagap ng bawat patak ng impormasyon. Hindi alam ni Chona na sa likod ng bawat hikbi ni Francesca ay isang malamig na kalkulasyon. Sa ilalim ng mesa, ang kanyang kabilang kamay ay nakahawak ng mahigpit sa isang recorder na ibinigay ni Gabriel. Ang bawat reaksyon ni Chona, ang bawat gulat sa mukha nito ay bahagi ng isang mas malaking palabas. "Huwag mong sabihin iyan, Captain. Marami pa namang paraan," sabi ni Chona habang ang kanyang kamay ay mabilis na humahaplos sa screen ng kanyang cellphone sa ilalim ng lamesa. Alam ni Francesca na sa loob ng ilang minuto, ang balitang susuko na ang disgraced police captain ay kakalat na sa buong social media at makakarating sa tenga ni Doña Imelda. "Ibibigay ko na ang lahat, Chona. Ang lupa ni Papa, ang insurance ni Fernando, wala na silang halaga kung wala na ang dignidad ko. Gusto ko na lang ng katahimikan." Dugtong ni Francesca kasabay ng isang pekeng paghikbi na tila nanggagaling sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Habang naglalakad palayo si Chona, bit-bit ang balitang kanyang narinig, dahan-dahang tumayo si Francesca. Ang kanyang mga balikat na kanina ay nakayuko sa lungkot ay biglang tumuwid. Ang kanyang mga mata ay naging kasing talas ng isang agila. Sa loob ng isang itim na sasakyang nakaparada sa di kalayuan, naghihintay si Gabriel Solis. "Nagawa mo ng maayos ang unang bahagi, Cheska." Kinagat ni Chona ang pain. Siguradong tatawag na siya kay Imelda sa loob ng ilang segundo. Ang boses ni Gabriel ay puno ng paghanga habang binubuksan ang pinto para kay Francesca. "Hindi lang si Imelda ang gusto kong lumabas, Gabriel. Gusto kong makita ang anino ni Fernando. Gusto kong makita kung paano sila mag-uunahan sa perang akala nila ay mapapasa kanila na," sagot ni Francesca habang sumasakay sa sasakyan. "Bakit mo ba talaga ito ginagawa, Gabriel? Hindi sapat ang dahilan na may utang sa iyo si Imelda?" Biglang tanong ni Francesca habang nakatitig sa profile ng abogado. Napatigil si Gabriel sa pagpihit ng manibela. Ang kanyang panga ay nag-tighten at sa loob ng ilang segundo, ang katahimikan sa loob ng sasakyan ay naging kasing bigat ng isang kabaong. Dahil ang mundong ito ay hindi para sa mga taong mabubuti, Cheska. Ito ay para sa mga taong marunong lumaban. At gusto kong makita kung hanggang saan ang kaya mong gawin. Isang misteryosong ngiti ang sumilay sa mga labi ni Gabriel, isang ngiting tila may itinatagong lihim na mas malalim pa sa mga dokumentong ibinigay niya. Sa kabilang dako, isang mensahe ang pumasok sa cellphone ni Francesca mula sa isang hindi kilalang numero. "Nandito na ang himala, maghanda ka na." Naningkit ang mga mata ni Francesca. Ang bawat piraso ng kanyang binalak na laro ay nagsisimula ng gumalaw. Ngunit sino ang nagpadala ng mensaheng iyon? At bakit tila may isa pang manlalaro sa dilim na hindi nila alam ni Gabriel? Isang pagpapala ang gabing ito para sa ating lahat. Ang bawat sentimo na inyong ibibigay ay magsisilbing liwanag sa mga taong nawalan na ng pag-asa. Ang boses ni Doña Imelda ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom ng isang marangyang hotel sa Makati. Suot niya ang isang puting bestida na pinalamutian ng mga kristal na tila ba siya ay isang anghel na bumaba sa lupa. Sa harap niya, ang mga pinakamakapangyarihang tao sa lipunan ay nagpapalakpakan habang ang mga waiter na nakaputing guwantes ay dahan-dahang nagsisilbi ng mga mamahaling alak. Ang bawat kislap ng chandelier ay tila isang pagkilala sa kanyang kabutihang loob. Sa likod ng isang makapal na kortina sa gilid ng entablado, nakatayo si Francesca. Ang kanyang suot na uniforme ng isang catering staff ay isang malaking kabaligtaran sa marangyang suot ng mga panauhin. Nakatago ang kanyang mukha sa ilalim ng isang itim na mask, ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa bawat galaw ni Imelda. Nararamdaman niya ang init ng kanyang sariling paghinga sa loob ng mask, ang bawat bugso nito ay puno ng puot na pilit niyang ikinukulong.
5 taon siyang nagtrabaho bilang pulis, hinaharap ang panganib sa bawat kalsada, ngunit ang tunay na demonyo ay narito pala nakatayo sa ilalim ng mga ilaw, humihingi ng donasyon para sa isang foundation na ang tanging layunin ay linisin ang kanyang maruming pangalan. Ngayon meron akong isang espesyal na sorpresa para sa inyong lahat. Ang boses ni Imelda ay biglang naging emotional, ang kanyang mga mata ay nagsimulang magtubig. Sinasabi nila na ang mga himala ay nangyayari lamang sa mga pelikula. Ngunit sa gabing ito, patutunayan ko sa inyo na ang panalangin ng isang ina ay dinidinig ng langit. Naramdaman ni Francesca ang paninigas ng kanyang buong katawan. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na mabilis ang pagtibok, ang bawat kumpas nito ay tila isang babala. Dahan-dahan niyang inabot ang isang maliit na earpiece sa kanyang tenga. "Cheska, maghanda ka na. Lalabas na ang asawa mo." Ang boses ni Gabriel Solis mula sa kabilang linya ay malamig at puno ng babala. Bumukas ang malaking pinto sa gitna ng entablado. Isang anino ang lumitaw mula sa likod ng malakas na liwanag. Ang mga panauhin ay napasinghap, ang ilan ay napatayo sa kanilang mga upuan. Isang lalaki ang dahan-dahang lumakad patungo sa gitna, suot ang isang itim na tuxedo na tila sadyang ginawa para sa kanya. Ang kanyang bawat hakbang ay puno ng kumpiyansa, ang kanyang mukha ay maaliwalas at mayroon siyang suot ng ngiting tila walang bahid ng anumang kasalanan. Si Fernando. Ang bawat hibla ng pagkatao ni Francesca ay tila gustong sumigaw. Ang lalaking kailanman ay hindi niya nakitang lumaban para sa kanya, ang lalaking hinayaan siyang maging biktima ng sarili niyang pamilya, ngayon ay nakatayo sa harap ng lahat bilang isang himala. Ang kanyang asawa na iniyakan niya sa bawat gabi, ang asawa na inialay niya ang kanyang buong buhay, ay nagpapakasasa sa palakpakan ng mga taong walang alam sa katotohanan. "Hon, look at them. They love you." Bulong ni Clarissa, na biglang lumitaw sa tabi ni Fernando, suot ang isang pulang bestida na kasing tingkad ng dugo. Hindi na sila nagtatago. Sa gabing ito, ang kasinungalingan ay naging katotohanan para sa lahat ng naroroon. Naramdaman ni Francesca ang paghigpit ng kanyang hawak sa tray na kanyang dala. Ang bawat daliri niya ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding pagnanais na lumabas at tapusin ang lahat ng ito. Ngunit naramdaman niya ang isang kamay na humawak sa kanyang siko mula sa dilim. Si Gabriel. "Huwag ngayon, Cheska. Hayaan mo silang magdiwang. Ang rurok ng kanilang kaligayahan ang magiging pinakamasakit na bahagi ng kanilang pagbagsak," bulong ni Gabriel sa kanyang tabi. Ang boses nito ay parang isang malamig na tubig na nagpalamig sa apoy sa kanyang dibdib. Tumingin si Francesca kay Fernando na ngayon ay nagyayakapan na ng kanyang ina sa harap ng mga kamera. Ang bawat kislap ng flash ay tila isang paalala ng bawat luhang ibinuhos niya. Ngunit sa gitna ng selebrasyon, nakita ni Francesca ang isang bagay na hindi dapat nandoon. Sa dulo ng ballroom, nakita niya si Lieutenant Diego. Hindi ito nakatingin sa entablado. Nakatingin ito sa kanya. At may hawak itong isang itim na envelope na kasing kulay ng envelope na ibinigay sa kanya ni Gabriel. Isang malamig na kilabot ang gumapang sa likuran ni Francesca. Hindi lang siya ang may plano sa gabing ito. Mayroon pang isang sikretong nakatago sa ilalim ng mga kristal at bulaklak. Ilan pa kayong naglalaro sa dilim habang ako ang nagsisilbing pain sa inyong sariling entablado? Sa wakas natuto ka ring sumuko, Francesca. Yan ang tamang gawin para sa isang babaeng wala ng ibang matatakbuhan. Ang boses na iyon ni Doña Imelda ay tila isang matagumpay na huni ng isang buitre na nakahanap ng kanyang biktima. Nakaupo siya sa loob ng opisina ni attorney. Gabriel Solis, ang kanyang mga binti ay magalang na nakapatong sa isa't isa, habang ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang humahaplos sa gintong ballpen na nakalagay sa ibabaw ng lamesang gawa sa mahogany. Sa tabi niya, si Fernando ay mukhang hindi mapakali, ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa pintuan at sa mga dokumentong nakalatag sa kanilang harap. Ang silid ay puno ng amoy ng lumang papel at semento, isang malamig na atmosfera na lalong pinatitindi ng malakas na bugso ng aircon. Sa kabilang bahagi ng lamesa, nakayuko si Francesca. Suot niya ang isang kupas na itim na blusa, ang kanyang mga balikat ay nakalaylay at ang kanyang mga mata ay tila wala ng buhay. Sa paningin ng mga Montemayor, siya ay isang talunang asawa na handa nang isuko ang huling kayamanan ng kanyang ama para lamang sa isang kapirasong katahimikan. "Pirman mo na ito, Hon, para naman makapagsimula na tayo ng maayos. Alam mo namang para ito sa ikabubuti nating lahat."
Sabi ni Fernando, ang kanyang boses ay puno ng peking lambing na tila isang lason na binalot sa asukal. Isang segundo lamang niyang tiningnan si Francesca bago muling ibinaling ang paningin sa dokumento ng paglilipat ng titulo ng lupa. Naramdaman ni Francesca ang hapdi sa kanyang puso, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa tindi ng pagkamuhi. Ang bawat salita ni Fernando ay tila isang insulto sa kanyang talino. Tiningnan niya ang kanyang mga daliri na nakapatong sa lamesa, mga daliring ilang gabi ring hindi nakatulog sa pag-iimbestiga, mga daliring humawak sa malamig na kamay ng kanyang yumaong ama. Dahan-dahan niyang inabot ang panulat. Sigurado ba kayo na kapag pinirmahan ko ito, titigilan niyo na ang pamilya ko? Titigilan niyo na ang pagdungis sa pangalan ni Papa? Ang boses ni Francesca ay basag, puno ng kunwaring takot na tila isang mitsa na malapit nang maubos. Of course, Hija. Isang salita ko lang sa media at malilinis ang lahat. Sasabihin ko na nagkaroon lang ng malaking pagkakamali. Sagot ni Imelda, ang kanyang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata na tila dalawang madilim na butas ng kasakiman. Habang dahan-dahang inilalapat ni Francesca ang dulo ng panulat sa papel, ang tunog ng friction ng ballpen sa magaspang na pahina ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Ito ang tunog ng kanilang tagumpay, ang tunog na matagal na nilang hinihintay. Ngunit sa sandaling iyon, isang mahinang tunog ng pag-ikot ng isang electronic device ang narinig mula sa likod ng malaking bookshelf ni Gabriel. Napatigil si Francesca. Hindi niya itinuloy ang pagpirma. Sa halip, dahan-dahan siyang tumingala at tumingin ng diretso sa mga mata ni Imelda. Ang lungkot sa kanyang mukha ay biglang naglaho, pinalitan ng isang malamig at nakakatakot na kalmado. Alam niyo, Ma, palaging sinasabi ni Papa na ang pinakamalaking pagkakamali ng isang kriminal ay ang isiping sila ang pinakamatalino sa loob ng kwarto. Bulong ni Francesca. Napakunot ang noo ni Imelda. Ano bang pinagsasabi mo? Pirmahan mo na yan? Biglang namatay ang mga ilaw sa loob ng opisina. Isang malakas na liwanag ang sumabog mula sa projector na nakatago sa kisame, at ang buong pader sa likuran ni Gabriel ay naging isang malaking screen. Ang lahat ay napatayo sa gulat. Sa screen lumitaw ang isang malinaw na video stream. Ipinapakita nito ang bawat sulok ng opisina, kung saan sila naroroon, ngunit may higit pa rito. Sa ibaba ng screen nakalagay ang mga salitang live broadcast, 5.2 milyong viewers. Naririnig sa video ang kanilang pag-uusap kanina, ang pag-amin ni Imelda sa manipulasyon, ang panggigipit ni Fernando, at ang plano nilang pagnanakaw sa ari-arian ni Francesca. Ang bawat salitang binitawan nila sa akalang sila ay ligtas, ay narinig na ng buong bansa. Ang mukha ni Imelda ay nawalan ng kulay, tila naging abo sa tindi ng takot. Si Fernando ay napaupo muli, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nakatingin sa kanyang sariling mukha sa screen. Ang bawat komento na mabilis na lumalabas sa gilid ng video ay puno ng puot at galit mula sa publiko. Sino ang may gawa nito? Ang nanginginig na tinig ni Imelda ay halos hindi na lumabas sa kanyang lalamunan. Dahan-dahang tumayo si Gabriel Solis mula sa kanyang upuan, isang matalim na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang inaayos ang kanyang kurbata. Welcome to the real world, Doña Imelda. Sabi ko naman sa inyo, ang katarungan ay mas masarap kainin kapag ito ay planado. Nakatayo lamang si Francesca sa gitna ng silid, ang liwanag mula sa screen ay nagbibigay ng isang mahabang anino sa kanyang likuran. Wala na ang talunang byuda. Ang nakatayo sa harap nila ay ang babaeng matagal na nilang minaliit, at ngayon ay handa nang hatakin sila pababa sa kailaliman ng kanilang sariling bitag. Kailanman ba ay naisip ninyo na ang bawat hakbang ninyo patungo sa inyong pangarap na yaman ay ang bawat hakbang nyo rin patungo sa pintuan ng inyong sariling kulungan? Hindi ito maaari. Isang paninira lamang ang lahat ng ito. Gabriel, itigil mo ang broadcast na yan kung ayaw mong mabulok sa kulungan. Ang boses ni Doña Imelda ay naging isang matinis na tili na puno ng desperasyon. Ang kanyang mga kamay ay pilit na hinahablot ang mga kable sa likod ng monitor. Ngunit ang bawat galaw niya ay nakikita ng milyon-milyong tao na nanonood sa buong mundo. Si Fernando naman ay tila isang rebultong nawalan ng kulay, nakatitig sa kawalan, habang ang kanyang pangalan ay paulit-ulit na binabatikos sa mga komento ng live stream. Sa gitna ng kaguluhan, dahan-dahang tumayo si Francesca. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya ang Francesca na nakayuko at luhaan. Lumakad siya patungo sa kabilang silid ng opisina ni Gabriel, at pagkalipas ng ilang minuto, ang tunog ng pagbukas ng pinto
ay parang isang hatol na umalingaungaw sa buong silid. Napatigil ang lahat. Ang tanging naririnig na lamang ay ang mabibigat at determinadong yabag ng mga sapatos na naglalakad patungo sa gitna ng silid. Pumasok si Francesca, hindi na suot ang kupas na itim na blusa, kundi ang kanyang plansadong asul na uniforme bilang isang captain ng Philippine National Police. Ang kanyang mga lenkana ay nagniningning sa ilalim ng mga ilaw at ang kanyang ayos ay puno ng awtoridad na tila isang bagyong handang manalasa. Ang bawat hibla ng kanyang uniforme ay sumasalamin sa dangal na pilit na kinuha sa kanya at ang kanyang mukha ay kasing tigas na ng semento. Maang sabi niyo kanina ay isang pagpapala ang pagbabalik ni Fernando, hindi ba? Ang boses ni Francesca ay malalim kalmado, ngunit may talim na mas matalas pa sa anumang sandata. Ngayon hayaan nating ang batas ang humusga kung anong klaseng himala ang dinala ninyo sa pamilyang ito. Captain, anong ibig sabihin nito? Bakit ka naka-uniforme nanginginig ang boses ni Fernando habang pilit na iniiwas ang kanyang tingin sa mga mata ng asawa? Isang malakas na tunog ng pagbukas ng pinto sa labas ang sumunod. Pumasok ang isang grupo ng mga tauhan mula sa Criminal Investigation and Detection Group kasama ang ilang mga opisyal mula sa National Bureau of Investigation. Ang tunog ng kanilang mga kagamitan at ang kaluskos ng kanilang mga uniforme ay nagbigay ng isang nakakasakal na atmosfera sa loob ng opisina. Fernando Montemayor, ikaw ay nasa ilalim ng pag-aresto para sa kasong insurance fraud, falsification of public documents at conspiracy. Doña Imelda Montemayor, kasama ka sa mga kasong ito, dagdag pa ang money laundering at obstruction of justice. Ang boses ng isang opisyal ay formal at walang emosyon habang inilalabas ang mga warrant of arrest. Hindi. Hindi niyo ako pwedeng hawakan. Hindi niyo ba kilala kung sino ako? Isang malakas na sigaw, ang pinakawalan ni Imelda, habang pilit na nagpupumiglas sa mga pulis, na humahawak sa kanyang mga braso. Ang kanyang perlas na kwintas ay naputol, at ang mga butil nito ay nagkalat sa sahig tila mga luha ng kanyang naglalahong kapangyarihan. Tumingin si Francesca kay Fernando. Ang lalaking kailanman ay hindi siya pinahalagahan. Ang lalaking itinuring siyang kasangkapan ngayon ay nakayuko at tila isang basang sisew. Dahan-dahang lumapit si Francesca sa kanya. Ang bawat hakbang niya ay tila isang paalala ng 5 taong pagdurusa. Inisip niyo bang matatapos ang lahat sa isang pirma, Fernando? Ang bulong ni Francesca ay sapat na para marinig ng lalaki. Ang 5 taon na ibinigay ko sa iyo bilang byuda ay tapos na. Ngayon sisiguraduhin kong ang bawat segundong ginugol ko sa pagluha ay mababayaran mo sa loob ng rehas. Sa gitna ng gulo habang pilit na isinasakay si Imelda sa sasakyan ng pulis, isang pamilyar na mukha ang nakita ni Francesca sa labas ng pintuan. Si Lieutenant Diego, nakatayo sa dulo ng pasilyo, ang kanyang mukha ay puno ng takot habang nakatingin sa mga posas na nakahanda para sa kanya. Ngunit bago pa man makahakbang ang mga pulis patungo kay Diego, isang mabilis na paggalaw ang nangyari sa loob ng opisina. Si Fernando, sa tindi ng desperasyon, ay biglang kumawala at hinablot ang isang bagay mula sa kanyang bag na nakalagay sa sahig. Isang malamig na ningning ng metal ang sumilay sa ilalim ng ilaw. Francesca, kung babagsak ako, isasama kita. Ang sigaw ni Fernando ay puno ng baliw na galit habang itinutok ang baril sa direksyon ng kanyang asawa. Tumigil ang mundo para sa lahat ng naroroon. Ang tanging naririnig na lamang ay ang mabilis na paghinga ni Fernando at ang matalim na tunog ng pagkok ng baril na umalingaw-ngaw sa loob ng tahimik na opisina. Sapat na ba ang isang bala para tapusin ang isang katarungang kasisimula pa lamang magningning? Ibaba mo ang baril na iyan, Fernando. Huwag mo nang dagdagan ang mga kasalanang pagbabayaran mo. Ang boses ni Francesca ay hindi nanginig. Nanatili siyang nakatayo ng tuwid, ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang nakababa sa kanyang gilid malayo sa kanyang sariling holster. Ang bawat salita niya ay tila isang malamig na utos na umalingaw-ngaw sa loob ng tahimik na silid. Ang tanging naririnig na lamang ay ang mabilis at kipit na paghinga ni Fernando at ang bahagyang pagkaluskos ng kanyang suot na tuxedo habang nanginginig ang kanyang buong katawan. Isang hakbang pa, Francesca, at itutuloy ko ito, isasama kita sa impyernong ginawa mo para sa amin. Ang sigaw ni Fernando ay puno ng desperasyon. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, ang pawis ay dumadaloy mula sa kanyang noo patungo sa kanyang mga mata. Ngunit ang kanyang kamay na humahawak sa baril ay patuloy sa pagalog.
Tumingin si Francesca ng diretso sa mga mata ng lalaking minsan niyang pinangakuan ng habang buhay na katapatan. Wala na siyang nakikitang pag-ibig, wala na rin kahit anong bakas ng pagkakaibigan. Ang nasa harap niya ay isang estranghero, isang kriminal na nagtatago sa likod ng mukha ng kanyang asawa. Impyerno Fernando, 5 taon niyo akong ibinaon sa impyerno. Bawat gabi na umiiyak ako sa harap ng puntod mong walang laman, bawat sentimo na kinuha sa akin ni Mama, para lang tustusan ang marangyang buhay niyo, ni Clarissa. Iyon ang impyerno. Ang boses ni Francesca ay naging mas malalim, bawat pantig ay puno ng bigat ng kanyang mga sakripisyo. Ngayon binubuksan ko lang ang pinto para makalabas ako. At kayo ang papasok sa loob. Fernando, anak, ibaba mo ang baril, baka mapahamak ka. Ang tili ni Doña Imelda mula sa gilid ay puno ng takot, hindi para kay Francesca, kundi para sa kaligtasan ng kanyang anak. Ang matanda ay pilit na kumakawala sa pagkakahawak ng mga pulis. Ang kanyang mukha ay gulo-gulo at ang kanyang dangal ay tuluyan ng nadurog. Itikom mo ang bibig mo, Ma. Ikaw ang may salita na madali lang ang lahat. Ikaw ang may salita na hindi tayo mahuhuli. Ang galit ni Fernando ay biglang bumaling sa kanyang ina. Sa sandaling iyon ng pagkagambala, dahan-dahang humakbang si Francesca patungo sa kanya. Sa tingin mo ba kapag kinalabit mo ang gatilyong iyan, mababalik ang yaman nyo? Sa tingin mo ba matatakpan niya ng katotohanang pinanood na ng buong mundo? Ang boses ni Francesca ay tila isang hipnotismo na nagpabagal sa oras. Tingnan mo ang sarili mo, Fernando. Nakatayo ka sa harap ng asawa mong pinagtaksilan mo, hawak ang isang armas na hinding-hindi mo kayang gamitin dahil sa takot. Nararamdaman ni Francesca ang bigat ng hangin sa pagitan nila, ang amoy ng takot at ang tunog ng mabilis na pagtibok ng puso ni Fernando ay tila naririnig niya. Isang pulgada na lamang ang layo niya mula sa dulo ng baril. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay at hinawakan ang dulo ng metal, malamig, matigas at walang buhay. Tapos na ang palabas, Fernando. Give it to me, bulong ni Francesca. Ang mga mata ni Fernando ay napuno ng luha. Ang kanyang lakas ay tila biglang naglaho at ang kanyang mga balikat ay bumagsak. Ang tunog ng metal na bumitaw sa kanyang kamay at dahan-dahang inabot ni Francesca ay tila isang huling buntong hininga ng kanyang pagkatalo. Wala nang putok na naganap. Wala nang dumanak na dugo. Ang tanging natira ay ang tunog ng mga posas na isinara sa mga pulso ni Fernando, isang matalim na tunog ng bakal sa bakal na nagtapos sa 5 taon ng kasinungalingan. Napaluhod si Fernando sa sahig, umiiyak na tila isang bata. Lumapit si Francesca sa kanya, hindi para yakapin kundi para tingnan ang huling pagkakataon ang lalaking sumira sa kanyang mundo. Dadalhin ka nila sa lugar kung saan nararapat ang mga taong gaya mo. At doon magkakaroon ka ng maraming oras para isipin kung paano naging ganito ang lahat, sabi ni Francesca bago tumalikod ng walang pag-aalinlangan. Habang inilalabas ang mag-ina mula sa opisina, nakita ni Francesca si Gabriel Solis na nakasandal sa pader, tahimik na nanonood. Ang kanyang mga mata ay may bakas ng paghanga, ngunit mayroon ding isang bagay na hindi maipaliwanag, isang misteryong tila hindi pa natatapos. Ngunit bago pa man makahinga ng maluwag si Francesca, isang malakas na sigaw mula sa labas ng gusali ang umalingaw-ngaw. Ang tunog ng mga sirena ng ambulansya ay humahalo sa ingay ng mga tao. Captain, ang bata si Nathan nawawala. Ang sigaw ng isang opisyal ay nagpabalik sa tensyon sa loob ng silid. Napatigil si Francesca. Ang kanyang puso ay muling bumilis ang tibok. Sa gitna ng kanyang paghihiganti, nakalimutan niya ang isang inosenteng buhay na nadamay sa kasakiman ng mga matatanda. Nasaan ang bata? At sino ang kumuha sa kanya sa gitna ng lahat ng kaguluhang ito? Ma'am Harta, kung gusto mong makitang muli ang batang ito, lumabas kang mag-isa. Huwag kang tatawag ng backup kung ayaw mong maging huling hininga na ito ng anak ni Fernando. Ang boses na yon ni Diego sa kabilang linya ng telepono ay tila isang malamig na haplos ng kamatayan sa pandinig ni Francesca. Nakatayo siya sa gitna ng opisina ni Gabriel, napapalibutan ng mga pulis at mga opisyal na nagdiriwang sa pagkakahuli sa mga Montemayor. Ngunit para kay Francesca, ang mundo ay muling tumigil sa pag-ikot. Nararamdaman niya ang bigat ng kanyang badge sa kanyang dibdib, ang simbolo ng katarungang kapapanalo pa lamang niya. Ngunit ngayon, ay tila isang walang kwentang piraso ng metal sa harap ng panganib na kinakaharap ng isang inosenteng bata. Naririnig ni Francesca ang mahinang sinok at gipit na paghinga ng isang bata. Sa background, isang tunog ng takot,
na tila bumubutas sa kanyang puso. Si Nathan. Ang batang bunga ng pagtataksil sa kanya, ang batang kailanman, ay hindi niya ginustong makilala ngayon, ang naging huling alas ng isang taong itinuring niyang kapatid sa serbisyo. Dahan-dahang lumabas si Francesca sa gusali, iniwan ang ingay ng tagumpay. Ang bawat hakbang niya sa madilim na parking lot ay tila paglalakad sa isang bitayan. Ang lamig ng gabi ay humahalik sa kanyang balat at ang amoy ng paparating na ulan ay humahalo sa amoy ng gasolina at semento. Sa dulo ng kalsada sa ilalim ng isang pundidong ilaw ng poste, nakita niya ang sasakyan ni Diego. Diego, itigil mo na ito. Wala ka nang matatakbuhan. Nakita na ng lahat ang ginawa niyo. Ang boses ni Francesca ay mahinahon, pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang mga kamay. Bumukas ang pinto ng sasakyan at lumabas si Diego, hawak-hawak sa braso ang nanginginig na si Nathan. Ang mukha ni Diego ay puno ng desperasyon, ang kanyang mga mata ay nanlilisik at ang kanyang uniforme ay gulo-gulo. Wala na ang kagalang-galang na tenyente. Ang nasa harap ni Francesca ay isang lalaking nilamon na ng sariling kasakiman at takot. Inilaglag ako ni Imelda Cheska. Ginamit lang nila ako. Ngayon wala na akong career, wala na akong dangal. Sa tingin mo ba hahayaan ko lang na ikaw ang maging bida sa kwentong ito? Ang sigaw ni Diego ay puno ng pait, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Napatingin si Francesca kay Nathan. Ang bata ay nakatitig sa kanya, ang malalaking mata nito ay puno ng luha at takot. Sa mukha ng bata nakita ni Francesca ang sarili niyang kahapon, isang batang walang malay na nadamay sa gulo ng mga matatanda. Ang kanyang puot kay Fernando at Clarissa ay biglang naglaho, pinalitan ng isang matinding pangangailangang protektahan ang batang ito. Diego, ang bata ay walang kasalanan. Pulis tayo, Diego. Nanumpa tayo na poprotektahan ang mga mahihina. Huwag mong dungisan ang uniformeng iyan ng dugo ng isang bata yun. Bulong ni Francesca habang dahan-dahang lumalapit. Huwag kang lalapit. Isang hakbang pa. At hindi ko alam kung ano ang magagawa ko. Inilabas ni Diego ang kanyang baril at itinutok ito sa langit bago muling ibinaling sa direksyon ni Francesca. Ang tunog ng pagkasa ng armas ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng gabi, isang matalim na tunog na nagpatalon sa puso ni Francesca. Sa sandaling iyon, nararamdaman ni Francesca ang pagguho ng lahat ng kanyang pinaghirapan. Ang katarungang hinangad niya ay tila naging isang malupit na biro. Kung mamamatay ang batang ito, anong klaseng tagumpay ang mayroon siya? Ang kanyang bawat hininga ay naging mabigat at ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang panalangin para sa kaligtasan ng isang inosenteng buhay. Dahan-dahang itinaas ni Francesca ang kanyang mga kamay, ang kanyang badge ay nagniningning sa ilalim ng malabong ilaw. Kunin mo ako, Diego. Ako ang kailangan mo, hindi ang bata. Pakawalan mo siya at gawin mo sa akin ang gusto mo. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Diego. Talaga, Cheska, handa kang mamatay para sa anak ng asawang nandaraya sa iyo. Napakabuti mong tao, nakakasuka. Hinigpitan ni Diego ang pagkakahawak sa bata. At sa isang mabilis na galaw, itinulak niya si Nathan patungo sa gilid ng kalsada, malapit sa isang malalim na kanal. Ang tunog ng pagkadulas ng mga bato at ang gipit na sigaw ng bata ay naging hudyat ng isang trahedya. Nakatitig lamang si Francesca sa mabilis na pangyayari, ang kanyang katawan ay automatikong gumalaw para saluhin ang bata. Ngunit kasabay nito nakita niya ang pagtaas ng baril ni Diego na nakatutok ng diretso sa kanyang dibdib. Hanggang saan mo kayang isakripisyo ang sarili mong buhay para sa isang batang nagpapaalala sa iyo ng pinakamasakit na pagtataksil sa iyong buhay? Tapusin na natin ito, Cheska. Masyado ka ng maraming alam at sa mundong ito ang mga bida ay laging nauuna sa kabaong. Ang mga salitang iyon ni Diego ay tila isang hatol na bumasag sa huling pag-asa ng gabi. Nakatayo siya sa gitna ng kalsada, ang dulo ng kanyang baril ay nakatutok ng diretso sa noo ni Francesca. Ang bawat daliri ni Diego sa gatilyo ay nanginginig, hindi dahil sa awa, kundi dahil sa tindi ng puot na sumasakal sa kanyang katinuan. Sa gilid ng kalsada, ang maliit na katawan ni Nathan ay nakasabit sa gilid ng madilim at malalim na kanal. Ang kanyang mga kamay ay pilit na kumakapit sa madulas na damo habang umiiyak ng walang tunog sa tindi ng takot. Sa sandaling iyon, ang kamera ng buhay ni Francesca ay tila huminto. Hindi niya tinitingnan ang baril. Hindi siya nakatitig sa kamatayan.
Ang kanyang mga mata ay nakapako lamang sa maliit na kamay ng bata na unti-unti nang bumibitiw. Ang bawat sakripisyo niya sa loob ng 5 taon, ang bawat luhang ibinuhos niya para sa isang kasinungalingan, ay tila nagtipon-tipon sa kanyang mga binti para sa isang huling pagkilos. Bitiwan mo ang bata, Diego. Kunin mo ang buhay ko pero huwag ang sa kanya. Ang boses ni Francesca ay malamig, walang panginginig, tila isang panalangin na ibinulong sa gitna ng bagyo. Isang malakas na alingawngaw ng putok ng baril ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Ang tunog nito ay tila isang kidlat na tumama sa semento, nagpasilip ng isang mabilis na liwanag sa madilim na parking lot. Ngunit bago pa man tumama ang bala si Francesca, ay mabilis na tumalon patungo sa direksyon ni Nathan. Ang pakiramdam ng malamig na semento sa kanyang mga tuhod at ang hapdi ng pagkakasubsob ay hindi niya inalintana. Ang tanging mahalaga ay ang maramdaman ang maliit na katawan ng bata sa kanyang mga bisig. Narinig ang mabilis na yabag ng mga sapatos at ang tunog ng mga sirena na kanina pa pala nakapaligid sa kanila. Ang mga ilaw ng mga sasakyan ng pulis ay sumabog sa paligid, bumubulag kay Diego na ngayon ay napapalibutan na ng kanyang mga dating kasamahan. Ang tunog ng pagbagsak ng baril ni Diego sa semento ay tila isang huling hantungan ng kanyang career at tangal. Dapa ibaba ang sandata. Ang mga sigaw ng awtoridad ay umalingaw-ngaw, kasunod ang tunog ng pag-aresto at ang gipit na paghinga ni Diego habang pinipigilan siya sa lupa. Nakatitig lamang si Francesca sa langit habang yakap-yakap si Nathan sa kanyang dibdib. Nararamdaman niya ang mabilis na tibok ng puso ng bata at ang bawat hikbi nito sa kanyang balikat ay tila naghuhugas sa mga sugat ng kanyang nakaraan. Ang anak ni Fernando, ang batang dapat ay kinamumuhian niya, ay naging dahilan para muling maramdaman niya ang pagiging isang tao, isang tagapagtanggol, isang tagapagligtas. Lumapit si Gabriel Solis sa kanya, dahan-dahang inilahad ang kamay upang tulungan siyang tumayo. Ang mga mata ni Gabriel ay puno ng isang emosyong hindi niya dati ipinapakita, isang halong paghanga at matinding pag-aalala. Tapos na, Cheska. Ligtas na ang bata. Ligtas ka na, ka. Bulong ni Gabriel habang dahan-dahang kinuha si Nathan mula sa kanyang mga bisig para ibigay sa mga medical personnel. Dahan-dahang tumayo si Francesca, inayos ang kanyang nagusot na uniforme. Tumingin siya sa malayo kung saan isinasakay na si Diego sa loob ng kulungan kasama ang mga Montemayor, na ngayon ay wala nang magawa kundi ang umiyak sa kahihiyan. Ang bawat kislap ng mga ilaw ng pulis ay tila mga bituing nagbibigay ng bagong pag-asa sa kanyang madilim na mundo. Sa gitna ng kaguluhan, isang maliit na bagay sa sahig ang kumuha ng kanyang atensyon. Ang kanyang badge na nahulog kanina sa gitna ng labanan. Dinampot niya ito, pinunasan ng dumi, at tinitigan ang kanyang sariling refleksyon sa makintab na metal. Wala na ang anino ng pagiging biktima. Ang nakikita niya ay isang babaeng lumaban sa dilim at nanatiling may liwanag sa loob ng puso. Ngunit sa likod ng tagumpay na ito, isang tanong ang nanatiling nakasabit sa kanyang isipan habang nakatingin sa papalayong sasakyan ni Gabriel. Bakit tila may isang lihim pa ring nakatago sa mga mata ni Gabriel? At ano ang tunay na halagang kailangan niyang bayaran para sa katarungang kanyang nakamit? Nanatili ang katahimikan sa loob ng silid ng korte, isang katahimikang mas mabigat pa sa anumang parusang maaaring igawad ng tao. Nakatayo si Francesca sa dulo ng pasilyo, suot ang kanyang puting uniforme, na tila nagniningning sa ilalim ng mga ilaw ng hustisya. Ang bawat hakbang niya patungo sa harap ay tila pagbura sa bawat bakas ng putik na ipinahid sa kanyang pangalan sa loob ng 5 mahabang taon. Sa loob ng bakal na rehas ng court jail, nakaupo si Doña Imelda. Wala na ang kanyang mga perlas, wala na ang kanyang marangyang bestida. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo, at ang kanyang mukha ay tila isang tuyong dahon na hinipan ng hangin. Sa tabi niya, si Fernando ay nakayuko, hindi makatingin sa kahit kanino. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang mga tuhod habang nanginginig. Ang hatol ay malinaw, habang buhay na pagkabilanggo para sa mga kasong pandaraya, money laundering, at ang serya ng mga krimeng muntik nang pumatay sa kaluluwa ng isang tapat na pulis. Hustisya para kay General Rodolfo. Ang sigaw na iyon mula sa labas ng gusali ay umalingaw hanggang sa loob, isang tunog na nagpabagsak sa huling pader ng katigasan ni Imelda. Ang matanda ay dahan-dahang napaluhod sa semento, umiiyak ng walang tunog habang ang mga kamera ng media na dati niyang ginamit para hiyain si Francesca ay ngayon ay nakatutok sa kanyang sariling pagbagsak.
Lumapit si Francesca sa harap ng rehas. Hindi siya bumulyaw, hindi siya nagmura. Tumingin lamang siya kay Imelda ng may halong lungkot at pagpapatawad, hindi dahil karapat-dapat ang matanda, kundi dahil pagod na siyang magdala ng puot sa kanyang dibdib. Sana sa loob ng selda na iyan, mahanap niyo ang katahimikang pilit niyo ring kinuha sa amin. Ang bawat sentimong kinuha niyo ay ibabalik sa mga taong tunay na nangangailangan gaya ng pangarap ni Papa. Ang boses ni Francesca ay mahinahon, isang himig ng tagumpay na hindi kailangang sumigaw. Tumalikod siya at naglakad palabas ng korte kung saan sinalubong siya ng isang mainit na palakpakan mula sa kanyang mga kasamahan sa serbisyo. Sa gitna ng karamihan, nakita niya si Chona, ang marites, na dati ay nangunguna sa pangungutya sa kanya. Ngayon si Chona ay mabilis na nag-uulat sa kanyang livestream, ngunit sa pagkakataong ito, ang bawat salita niya ay puno ng paghanga para sa pinakamagiting na captain ng bansa. Isang hapon matapos ang paghuhukom, nagtungo si Francesca sa puntod ng kanyang ama. Inilagay niya ang kanyang medalya ng kagitingan sa ibabaw ng marmol na lapida ni Rodolfo. Ang sikat ng araw ay dahan-dahang humahalik sa pangalan ng general at ang bawat bulaklak sa paligid ay tila sumasayaw sa ihip ng preskong hangin. Pamalinis na ang pangalan natin. Wala na ang mga aninong humahabol sa atin, bulong ni Francesca habang hinahaplos ang malamig na bato. Isang anino ang lumapit sa kanya mula sa likuran. Si Gabriel Solis dala ang isang maliit na bukek ng mga puting rosas. Ibinaba niya ang mga ito sa tabi ng medalya bago tumingin ng seryoso kay Francesca. Ngayong tapos na ang lahat, anong plano mo, Cheska? Tanong ni Gabriel, ang kanyang boses ay may bahid ng misteryo, ngunit may kasamang malalim na respeto. Magsisimula muli, Gabriel. Aalagaan ko si Nathan. Hindi niya kasalanan ang pinagmulan niya at ayaw kong lumaki siyang puno ng puot gaya ng kanyang mga magulang, sagot ni Francesca habang nakatingin sa malayo. Isang huling bagay, Cheska. Sabi ni Gabriel, inilabas ang isang maliit na susi mula sa kanyang bulsa. Ang bahay niyo ni Fernando, nabawi ko na lahat. Ito ay sa iyo na muli, isang regalo mula sa isang kaibigang nagbabayad ng sariling utang na loob sa tadhana. Inabot ni Francesca ang susi, ang metal nito ay naramdaman niyang kasing init ng bagong pag-asa. Tumingin siya kay Gabriel at sa unang pagkakataon nakita niya ang isang bahid ng katotohanan sa mga mata ng abogado. Isang katotohanang may kinalaman sa sariling nakaraan nito na pilit ding kinalimutan ng mga Montemayor. Habang naglalakad sila palayo sa sementeryo, ang langit ay nagkulay kahel at rosas, isang magandang pagtatapos sa isang mahabang gabi ng pagdurusa. Ngunit sa gitna ng kanyang kapayapaan, naramdaman ni Francesca ang isang mahinang kalabit sa kanyang kamay. Ang maliit na si Nathan na ngayon ay nasa pangangalaga na niya ay tumingin sa kanya ng may matamis na ngiti. Tita Cheska, babalik na po ba tayo sa bahay? Tanong ng bata. Napahinto si Francesca. Ang salitang bahay ay muling nagkaroon ng kahulugan. Hindi na ito isang lugar ng kasinungalingan kundi isang simula ng paghilom. Ngunit sa kanyang paglingon sa malayo, nakita niya ang isang itim na sasakyang nakaparada sa labas ng gate at ang bulto ng isang taong tila nagmamasid sa kanila mula sa malayo. Sino ang taong ito na tila hindi pa tapos sa kwento ni Francesca at anong bagong yugto ang naghihintay sa likod ng pintuan ng katarungan? Pem-pem-pab. Ang huling sinag ng araw ay dahan-dahang humahalik sa ibabaw ng asul na dagat na tila ba ang kalangitan ay isang malaking obra maestra na puno ng kulay kahel at rosas. Sa dalampasigan ng isang maliit at payapang resort sa Batangas, nakatayo si Francesca. Wala na ang kanyang mabigat na uniforme, wala na ang kanyang badge, at wala na ang puot na tila isang dambuhalang bato na nakadagan sa kanyang dibdib sa loob ng 5 mahabang taon. Suot niya ang isang puting bestida na malayang sumasayaw sa ihip ng preskong hangin habang ang kanyang mga paa ay dahan-dahang lumulubog sa pino at mainit na buhangin. Ang tanging naririnig niya ay ang regular at payapang ritmo ng mga alon na humahampas sa pampang isang tunog na tila naghuhugas sa lahat ng mapapait na alaala ng kanyang nakaraan. Mama, mama, look at the big castle I made for Grandpa Rodolfo. Ang masayang sigaw na iyon ay nagmula sa isang batang lalaki na abalang naglalaro sa buhangin, si Nathan. Ang bata na dati ay simbolo ng pinakamasakit na pagtataksil ngayon ay naging pinakamahalagang bahagi ng kanyang paghilom. Dahan-dahang lumapit si Francesca at lumuhod sa tabi ng bata, hinaplos ang kanyang buhok na puno ng buhangin at hinalikan ang kanyang noo. Sa mga mata ni Nathan, hindi niya nakikita ang kasamaan ni Fernando o ang kasakiman ni Imelda.
Ang nakikita niya ay isang inosenteng kaluluwa na handang magmahal at mahalin. Napakaganda, Nathan. Siguradong natutuwa si Grandpa Rodolfo habang pinapanood tayo mula sa langit. Bulong ni Francesca ang kanyang boses ay puno ng kapayapaan na kailanman ay hindi niya inakalang muling mararamdaman. Isang bulto ng lalaki ang dahan-dahang lumapit sa kanila mula sa direksyon ng kalsada. Si Gabriel Solis. Wala na ang kanyang suot na mamahaling suit. Suot niya ang isang simpleng polo shirt at nakangiting nakatingin sa mag-ina. Huminto siya sa tabi ni Francesca, ang kanyang presensya ay tila isang matibay na pader na nagbibigay ng proteksyon at seguridad. Masyado na yatang malalim ang iniisip mo, Cheska. Baka malunod ka na sa sarili mong katahimikan. Biro ni Gabriel, ang kanyang boses ay may bahid ng lambing na tila isang haplos sa puso ni Francesca. Iniisip ko lang kung paano nagbago ang lahat, Gabriel. Noong nakaraang taon, akala ko ay wala na akong pupuntahan. Akala ko ay tapos na ang mundo ko, sagot ni Francesca habang nakatingin sa malayo. Dahan-dahang hinawakan ni Gabriel ang kamay ni Francesca. Ang init ng kanyang palad ay tila isang pangako ng bagong simula. Ang sugat ay bahagi ng buhay, Cheska. Pero ang mahalaga ay kung paano tayo bumabangon at natututong maglakad muli. Hindi mo kailangang kalimutan ang lahat, kailangan mo lang itong bitawan. Napatitig si Francesca sa kanilang mga kamay na magkahawak. Nararamdaman niya ang bawat pintig ng kanyang puso, hindi na dahil sa kaba kundi dahil sa isang emosyong matagal na niyang kinalimutan ng pag-asa. Napatawad na ba niya ang mga Montemayor? Hindi niya alam kung darating ang araw na magagawa niya iyon ng buong buo, ngunit alam niya na napatawad na niya ang kanyang sarili. Napatawad na niya ang kanyang sarili sa pagiging biktima at sa pag-aakalang siya ay walang kwenta. Sa bawat gabi na mahimbing na natutulog si Nathan sa kanyang tabi, nararamdaman ni Francesca na ang hustisya ay hindi lamang nakukuha sa loob ng korte o sa likod ng mga rehas. Ang tunay na hustisya ay ang kakayahang muling ngumiti at buuin ang isang pamilya mula sa mga pira-pirasong piraso ng pagkawasak. Tita Cheska, Mama, can we stay here forever? Tanong ni Nathan habang nakatingala sa kanya. Hanggat gusto mo, Nathan. Dito sa lugar na ito, wala nang magsisinungaling sa atin. Dito ang tanging katotohanan ay ang pagmamahal natin sa isa't isa. Sagot ni Francesca habang niyayakap ng mahigpit ang bata. Habang unti-unting lumulubog ang araw at ang dilim ay nagsisimulang bumalot sa paligid, hindi na nakakaramdam ng takot si Francesca. Alam niyang ang dilim ay bahagi lamang ng siklo ng buhay at ang bawat gabi ay laging may kasunod na bukang liwayway. Ang bawat sugat sa kanyang puso ay nagsilbing marka ng kanyang katatagan, mga pilat, na magpapaalala sa kanya na siya ay lumaban, siya ay nagwagi, at higit sa lahat siya ay malaya. Tumingala siya sa unang bituin na lumitaw sa langit at bumulong ng tahimik. Salamat pa, salamat sa paggabay sa akin pauwi. Kasabay ng paghinga ng malalim ni Francesca, naramdaman niya ang tunay na kalayaan. Ang katarungan ay nakamit na, ang mga kaaway ay nagbabayad na, at sa wakas ang kanyang kaluluwa ay nakahanap na ng sarili nitong dalampasigan. Ang bawat alon sa dalampasigan ay tila bumubulong na tapos na ang malakas na bagyo, at sa wakas malaya na si Francesca mula sa mga aninong pilit na kumulong sa kanyang pagkatao. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa inyong pagtitiyaga at sa pagbibigay ng inyong oras upang samahan kami hanggang sa huling yugto ng paglalakbay na ito. Habang isinusulat ko ang bawat bahagi ng kwentong ito, hindi ko mapigilang makaramdam ng matinding kirot sa aking puso, lalo na sa sandaling namatay si Rodolfo habang pinapanood ang kanyang anak na hinihiya sa harap ng buong bansa. Ang tagpong iyon ay nagpapaalala sa atin na ang pinakamasakit na sugat ay hindi nagmumula sa mga estranghero, kundi sa mga taong pinagkatiwalaan natin ng ating buhay. Ang kwentong ito ay hindi lamang basta katang-isip. Ito ay binuo mula sa mga tunay na pagninilay-nilay tungkol sa katatagan ng isang babae at ang masalimuot na katotohanan ng buhay na madalas nating makita sa paligid. Gaya ng unipormeng ilang beses na nadungisan ng putik, ngunit nanatiling matuwid, matapos ang laban, nawa ay maalala ninyo na ang inyong dangal ay hindi nasusukat sa mga kasinungalingang ipinapahid sa inyo ng iba kundi sa katapangan ninyong panindigan ang katotohanan hanggang sa dulo. Sa inyong palagay, tama ba ang naging desisyon ni Francesca na ituring na sariling anak ang batang si Nathan? Sa kabila ng lahat ng sakit na idinulot ng mga magulang nito,
O sapat na ba ang nakamit niyang katarungan? Para talikuran na ang lahat ng may kaugnayan sa mga Montemayor, napaka-interesante na malaman ang inyong mga pananaw tungkol dito. Habang pinakikinggan ninyo ang huling bahagi ng audio na ito, nasaan kaya kayo ngayon? Marahil ay abala sa pagtitiklop ng mga damit, nagluluto ng masarap na ulam para sa pamilya, o baka naman ay nagpapahinga na matapos ang isang napakahabang araw. Sana ay naging inspirasyon sa inyo ang katatagan ni Francesca. Huwag po ninyong kalimutang i-like at i-share ang kwentong ito upang maabot pa natin ang ibang mga kababaihang nangangailangan ng lakas ng loob. Mag-iwan din po kayo ng komento at ibahagi ang inyong mga sariling karanasan o saloobin dahil dito sa aming channel, ang inyong mga kwento ay mahalaga at laging may handang makinig sa inyo. Nawa ay maging mapayapa ang inyong gabi at manatiling matatag sa bawat hamon ng buhay. Hanggang sa muli nating pagkikita. Sa susunod na kwento ng pag-ibig, pagtataksil at paghilom. Pamagat ng kwento ang maskara ng banal ang pagbangon ni Captain Francesca. Lahat ng mga karakter at sitwasyon sa kwentong ito ay likhang isip lamang na binuo para sa layuning magbigay ng libangan at maghatid ng positibong mensahe.